ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Sumainyo ang Panginoon, at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 2 taong denaryo, tinapay ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon, umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayong lahat na tinawag, tinipon at pinagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno dito sa Basilica Minor at pambansang dambana ng ating Poong Jesus Nazareno. Pwede po ba kasabihin natin sa mga katabi natin, God bless you. Walang uuwi na walang blessings sa Panginoong Jesus. And that will start from us, blessing each other. Amen? Nakapanood na po ba kayo ng video ng isang lalaki na maraming aso? Maraming aso. Mahigit 8 o 10. No? Pakakainin niya. Pakakainin mga aso. Iba-iba ang laki ng aso, iba-iba ang bigat, iba-iba ang lahi. Pero ang nakagugulat doon, ang ginawa ng may-ari, nung amo,
pinaupo yung mga aso. Hele-helera. Hele-helera. Napanood niyo ba yun? Tapos sa bawat aso, mayroong pinggan. Yung kainan. Doon nakalagay yung kakainin nila. Ano ginawa nung amo, nung mga aso? Pinaupo lang muna. At kung merong lalapit at magsisimulang kumain ng mga aso o na aso sa kanyang pinggan, tinatawag niya. At pagkatawag niya, mapipigilan, titigil yung aso. Hindi tuluyang kakainin. Tama po? Naalala niyo yan? At makikita niyo lang, magugulat kayo, ilang sandali, nakaganon lang yung mga aso. Kahit gutom na gutom sila, nakatanghod lang. At ito yung pinggan ng kanilang kakainin. Lahat may pinggan. Laway na, sarap na, gutom na. Nanggigigil na dun sa pagkain nila. Pero hindi kumakain. Hindi sumusugod sa pagkain. At sa hudyat nung amo, bigla kanyang sabay-sabay itong kakain sa kanilang pinggan. Galing. Di po ba? Sabi ko sa sarili ko, paano kaya kung tao ito? Halimbawa, tao. Gutom na gutom yung mga tao. Doon sila, nakakita sila ng pagkain. Kakaunti lang yung pagkain nasa kanilang harapan. Ano kaya gagawin ng tao? Sa tingin ninyo? Titigil ba sila at hihintayan nila na lahat doon sa harapan? Sa tingin ninyo? O mag-aagawan? Tatakbo, pabilisan, palakasan. Para maunang kumain. Bakit ko naikwento ito? Tingnan niyo po yung nangyari sa Ebanghelyo. Abay, ilang araw na pong sumusunod yung mga tao kay Jesus at sa kanyang mga alagad. Dahil nga, nabalitaan nila o nasaksihan nila yung maraming himala na ginawa ni Jesus. Pagpapagaling, pagbalik sa buhay ng mga patay, ay talagang sunod sila. At tapos, ano sabi niya? Tinanong niya si Felipe para subukin si Felipe. Felipe, meron ba tayong mapapakain sa mga taong ito? Ano sabi ni Felipe? At tingnan niyo po, si Felipe ay mukhang expert. Expert. Ang sabi niya, nagbigay pa siya ng figures. Sabi ni Felipe, kahit po halagang 200 denaryo na tinapay ang bili natin, hindi natin mapapakain ang lahat ng taong yan kahit kakaunti. Dahil ano sabi dito? Humigit kumulang na 5,000 lalaki ang naroon na kasama nila sa ilang. Hindi pa kasama ang mga babae. Very expert. Marunong si Felipe, no? Natansya niya, even 200 worth of denarius is not enough to feed them even a little. Expert Expert, di ba? Galing. Tapos ito, may pumasok sa eksena. Sino? Si Andres. Si Andrew. Ang sabi ni Andres, Panginoon, may bata po dito, kasama ko. Meron po siyang ibinibigay. 5 tinapay at 2 isda. 5 tinapay at 2 isda. Pero, ano nangyari? Ito ba ay binaliwala? Hindi. Mukhang hindi binaliwala. Jesus considered, no matter how small the provisions were, He recognized it. In fact, ano sabi ng Panginoon? Ano sabi ng Panginoon nung natanggap yung 5 tinapay at 2 isda? Paupuin ninyo sila. Paupuin ninyo sila. At siguro, ang tanong ninyo, bakit pauupuin ni Jesus ang mga tao na libo-libo sa harap lamang ng 5 tinapay at 2 isda? Bakit pauupuin?
Ano ba ang ibig sabihin ng pagpapaupo ng Panginoon doon sa mga tao? Alam niyo na kung bakit. Naiisip niyo na kung bakit. Kasi kung yung mga tao naroroon sa kanilang lugar, ilalapag mo yung limang tinapay at 2 isda, unang kurap mo pa lang, wala na yan, nag-aagawan na. Pagkalapag mo pa lang, wala na. Di po ba? Pero sa mga tuwid, anong ibig sabihin nun? Nung pinaupo muna ang mga tao doon sa damuhan, pinapakita ng Panginoon na hindi natin kailangang magsikuhan, maglamangan, magpalakasan. Hindi natin kailangan na mag-abuso, manamantala, lalo na sa panahon na tayo ay naghihirap at kakaunti lamang ang ating natatanggap. Ang kailangan natin, magtiwala sa Diyos at isaalang-alang ang kapwa. Ulitin ko po, magtiwala sa Diyos at isaalang-alang ang kapwa. Hindi lang magtiwala sa Diyos at ikaw ay manunggab na kung ano yung kaya mo, bahala na kayo. Hindi, dalawa lagi yon. Magtiwala sa Diyos at isaalang-alang ang kapwa. Kaya nga pa, di ba, ang biruan natin, itong nangyayari nung magsimulang magkaroon ng krisis at banta ng paghihirap, pagtaas ng halimbawa ng langis, ang banta, nakakaunti ang darating na mga produkto na ginagamit ng mga Pilipino sa ating bansa. Ano nangyari? Nag-panic buying. Ang problema, marami po sa atin, panic lang, walang buying. Walang pang-buy, walang pambili. Panic lang, walang buying. Di ba? Sa mga panahon ngayon, na totoong-totoo ang krisis na nangyayari, na tayo nag-aabang, magkakaroon ba ng ceasefire? Magkakasundo na ba ang Amerika at ang Iran at ang Israel? Padadaanin na ba dun sa strait yung mga barko? Habang naroroon tayo, lagi tayo nagbabantay, nagmamatiyag, nagdarasal, Lord, sana po wag nang magtagal ito dahil sigurado nga apektuhan kaming maliliit na bansa. Kailangan nating magtiwala sa Diyos. Kung ang mga aso nga nagagawang tumigil at magpigil sa sarili, tayo pa kaya na mga anak ng Diyos na hindi niya pababayaan. Kailangan nating magtiwala sa Kanya. Ibig sabihin, maging mahinahon tayo. Huwag tayong manamantala sa iba dahil gipit na at tayo natatakot. Huwag tayong manloko. Huwag nating abusuhin kung meron man tayong kapangyarihan. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mangamba. Huwag tayong magpanik. Maging mahinahon, magdasal, magtiwala sa Diyos. At isaalang-alang ang kapwa. Huwag kang mag-hoard. Huwag kang mag-panic buying. Kawawa naman yung walang pang-buying. Lalong tataas ang presyo kapag iipitin mo yung mga produkto. Huwag mong itaas yung mga merchandise mo na nandyan na naman yan bago pa magka-krisis. Itataas mo, ano pa naman nabili yan. Bakit mo itataas? Di po ba? Kailangan nating maging mahinahon. Pakinggan natin ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanya. Hindi tayo hayop na mag-aaway-away sa iisang buto. Hindi tayo mga mababangis na hayop na magpapatayan, kakagatin ng bawat isa para lang sa laman ng sikmura.
kailangan nating magtiwala sa Diyos. At ang pagtitiwala sa Diyos ay magsasabi sa atin, maging mahinahon tayo. Magpasalamat tayo kahit anong kaunting mayroon tayo. Be grateful to God kahit maliit lang ang dumiting sa iyo. Huminahon ka. Baka tumaas ang presyon mo. Hindi pa man ikaw ay nagkasakit dahil sa sobrang pag-aalala mo para sa iyong pamilya. Ikaw na yung nagkakasakit sa sobrang worries mo. Ano ang sinabi-sabi dito ng Panginoon? Paupuin mo sila. Paupuin ninyo ang libu-libong taong ito kahit pa 5 tinapay at 2 isda ang nasa harapan nila. Magtiwala sa Diyos, pero kailangan isaalang-alang mo ang iba. Diyan ang magtatabid sa atin sa kahit anong krisis, sa kahit anong aberya sa buhay, sa kahit ano pang aksidente, kung ano pa man ang mangyari sa atin, yan ang magtatawid sa atin. Magtiwala sa Diyos at isaalang-alang lagi ang kapwa.